sagot po ni Governor sa ating katanungan ay yung kung kanyang parang performance dahil kinilala po ito ng mga tao. Pero, Governor, total po ay binanggit na ni Congressman Egay, yung pong oras na po na ibinibigay nyo sa mga mamamayan ng Laguna. Siguro po, sa harap po ng mga mamamayan ng Laguna, pakisagot nga po, kayo po ba ay laging late talagang pumunta sa Kapitolyo? Yan po ay exagerado at talaga naman po lahat ng oras ay binibigay ko sa mga Lagunenyo at Lagunense. Sa katunayan, ako po ay nakatira sa Kapitolyo. Kaya ang aking slogan, Alagang Ehersito, 24 oras, serbisyo publiko, lunes hanggang linggo. Ako ay hindi ordinaryong gobernador. Ako ay may pangalang artista. Ako ay 30 taong artista at ako ay lalong sumikat dahil sa pelikulang Asong Salonga at El Presidente. Kaya lunes hanggang linggo ang tao pumupunta galing sa iba't ibang lugar. Parang ako senador sa lalawigan ng Laguna, sa dami ng tao pumupunta. Kaya ako halos hindi na natutulog. Ang aking oras, 24 oras hanggang madaling araw. Ay iba, nag-aantay dahil gusto lang magpa-picture taking. Anthony, ang hindi kaya ng kalaban ko, yun ang hindi kaya ng kalaban ko. 24 oras ako magtrabaho. Pagpapaalala ko lang po, lampas na po kayo, Governor, sa 30 seconds. Pipilitin po natin limitahan sa 30 segundo ang bawat sagot. Congressman Egay, pakisagot nga po niyan. Ano po ba yung, siya po na nakatira na sa Kapitolyo? Opo, ang aking pong ama ay tumira din po sa Kapitolyo nung siya ay 33 taong gobernador ng lalawigan ng Laguna. Pero higit sa lahat po, hindi po kami nakadanas na ang mga taong bayan ay nag-aantay ng ganong katagal. At higit sa lahat po, kung sinasabi po ng ating kagalang-galang na gobernador na siya 24 oras sa Kapitolyo, bakit po ang isang reklamo ng isang mamamayan ng San Pablo City na nandito po ang sulat, dalawang sulat po na tinanggap ng opisina ng gobernador ay hindi po niya na-aksyonan laban sa isang June D po o yung Emilio D. Ano po? Babalikan po natin yan. Governor, anong oras po ba kayo lumalabas para po makasalamuhan ng mga tao? Ako po nagpa-flag ceremony tuwing Lunes, alas 9 ng umaga. Inaantay ko nga po ang Kapitolyo. Inaantay ko nga po ng Kapitolyo at ako ay nagbibigay. Every Monday, ako lang yata po ang gobernador na gumagawa ng ating weekly accomplishment report. Dahil ako ay gusto ko maging produktibo ang lahat ng 3,000 empleyado kawani ng pamalang lalawigan. Kaya 24/7 ko yun hanggang madaling araw ang trabaho ko na hindi kaya ng kalaban ko. San Luis, hindi po ba dapat na saan niyo po manggaling kung meron po kayong monitoring? Tama po ba yun? Sa akin po ay, ako po ay naka-experience rin na kasama po ang Pangulong Pinoy. Nang natatandaan po siguro ng ating gobernador na ang napakahalagang usapin tungkol po sa dredging ng Laguna de Bay, na ito po ay isinayag ng ating Pangulo. Sometime in September of 2010, kami po ay pinatawag ng Pangulo kasama po ang 3 kongresista, si Congressman Chipeco, Dan Fernandez, Duabit at Rodriguez po, kasama si Governor Iñares, na ang Pangulo po ay nagantay ng 3 oras at kalahati para po matalakay wala pong katotohanan yun, yan ay eksagerado na naman. Sa totoo lang, hindi po ako inimbita para sa pagpupulong ngayon. Ako ang gobernador ng Laguna, hindi ako inimbita. Pinilit kong humabol, kaya ako'y nahuli dahil pinilit ko pong makasama sa pagpupulong na yun. Kahit pagpunta ng Pangulo, mga Pangulong Pinoy sa IRI noong isang buwan, hindi rin ako inimbita, pero pinipilit kong pumunta, pero hinarang ako ng Malacanang. Dahil ako'y nasa kontrapartido, United Nationalist Alliance. Sige po, you have 30 seconds po. Meron pong, siguro naman po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay hindi po ulianin para po makalimutan po. At yan po ay protocol po na lahat po dahil ang usapin po ay napakahalaga, napaka-importante po sa lahat ng mamamayan ng lalawigan ng Laguna, lalo po sa Laguna de Bay Region. Na ito po ay napakalaking usapin, ang 18 bilyong maanumalyang kontrata na kinansila po ng Pangulong Pinoy. Siguro naman po kung Pangulo, hindi ko po kalimutan na kayo ay imbitahin bilang gobernador. Huli-huli na po, Hindi ako inimbita ng
Malacanang at ng mahal na Pangulong Pinoy. Kaya pinipilit ko pong maging bahagi ng pag-imbestiga at paggawa ng feasibility study at doon masolusyonan ang problema sa Laguna Lake. Okay. Salamat po Sa Iri Los Baños, hindi rin ako nanyayahan. Pero pinipilit ko pong sumalubong dahil protocol po yan para sa isang public servant na sumalubong sa Pangulo. Pero ako hinarang po ng Palasyo ng Malacanang dahil ako ay pamangkin ni Pangulong Joseph Erap Estrada ng United Nations. Ang pagkakaalam ko po doon ay, kayo po ay na-late din. Kaya po Hindi ako na-late, hindi ako inimbita. Hindi ako inimbita. Hindi ako inimbita. Hindi ako inimbita. Okay, sandali lang po. Okay, hindi ako inimbita dahil ako ay nasa kontrapartido United Nationalist Alliance. Pero pagkailanganan ng Gobernador bilang protocol po ng Pangulo ng Pilipinas, ako po'y naglingkod sa inyong tiyuhin. Yan po ay protocol po na lahat po na nakaupo, anumang kulay, dilaw, orange, pula, berde, ang tinitingnan po dyan ay ang katungkulan ng naupo.